So first is the starter level or the basic level, no? So basically, ito yung mga tao na wala pa talagang existing credit card. Actually, kahit may isang existing credit card ka na basic lang din, classic lang din, definitely pwede mo pa rin i-consider yung sarili mo as a starter level. These credit cards are perfect, no? Para sa mga taong wala pang credit history or konti pa lang yung nabibuild na credit history. And since starter card nga itong mga to, usually wala pa tong masyadong features, no? Wala pa tong masyadong points, masyadong cashbacks. Kasi ang goal natin dito is makuha natin yung first yes natin pagdating sa credit card, no? Para syempre, mabuild nga natin yung ating credit history. Pero ang tanong, ano ba yung mga qualifications na kailangan, no? Yung minimum requirements na kailangan para makapag-apply sa isang starter credit card. Number one na dyan, syempre, dapat meron kang stable source of income. Either employment or business, pero syempre, dapat meron kang document to prove it, katulad ng COE, ng payslip, ng ITR. Kasi kung wala kang ganon or hindi stable yung source of income mo, banks might wonder, no, kung kaya mo ba talagang bayaran yung mga credit card dues mo. For starter credit cards, usually nagre-require lang naman sila ng mga around gross monthly income na around 20,000 pesos. Yung iba nga, around 15,000 pesos pa. Some banks makakapag-apply ka na rin kahit 18 years old ka pa lang, pero yung iba, kailangan 21 years old ka na. Usually din, nire-require nila na meron kang either landline phone sa bahay ninyo o kaya meron kang postpaid na mobile phone, no? And syempre, dapat meron kang valid na billing address.